Gawin ng anak mo ang magpalaglag. Found this clinic. Paano mo nahanap to? Doesn't matter. This place is discreet and safe. Sa pag-uwi ni Rose ay hawak pa rin niya ang bote ng ininom ni Sandra na gamot. Hindi niya alam kung papaano niya kakausapin si Sandra dahil sa nalaman niyang buntis ang dalaga lalo't hindi nila ito inaasahan. Habang sa pagdala ni Lorenz at Vanji kay Romeo sa ospital ay nagwala na naman ang binata dahil hindi nila inaasikaso ang tatay niya na kahit emergency ito. Nagawa pang makiusap ng binata sa mga nurses at doktor pero nanindigan silang may mga naunang pasyente maliban sa kanila. Awang-awa si Ren sa tatay niya sa sandaling yan dahil hirap na itong huminga kaya nagawa pa niyang hilahin ng isang doktor para tignan ang tatay niya pero pinigilan siya ng security guard kaya nagsisisigaw ito na nagawang videohan na naman ng nurse na binayaran nila Franco. Wala ding magawa si Vanji dahil alam niyang kailangan ni Mario na matignan ng doktor sa sandaling yan dahil critical na ito. Habang pinagmamasdan naman ni Sandra ang resulta ng ultrasound niya kung saan ay narinig na niya at nakita ang heartbeat ng baby niya. Umiiyak siya at naalala niya ang sinabi ng mami niya na kapag naging magulang siya ay maiintindihan niya ang lahat ng sakit maliban sa sakit na nakikita niyang nasasaktan ng isang anak. Alam ni Sandra na affected ang baby niya sa mga ginagawa niya dahil sa emosyon niya. Hindi niya matanggap na nabuntis siya sa isang taong nanlokos sa kanya. Noong araw na nakita niya si Ren sa hospital ay nagpa-check up siya sa OB na hindi niya inaasahang sabihin sa kanya na normal lang ang mga sintomas na nararamdaman niya dahil 2 buwan na siyang buntis kaya sinabi ng OB niyang re-resetahan siya ng mga vitamins para sa kanilang mag-ina. Halos gumuho ang mundo ni Sandra nang marinig sa OB niya na buntis siya na bigla siyang nanghina at tumulo na ang mga luha niya. Umiyak ito ng umiyak habang nasa kwarto siya at naalala niya ang mga nakaraan at nagawa pa niyang kunin ang resulta ng ultrasound niya at nilukot-lukot niya ito at tinapon na galit na galit. Maging ang baby ni Sandra ay nagdurusa dahil sa mga ginagawa niya. Pinuntahan naman ni Ren si Sandra kinaumagahan upang makiusap na hayaan na siyang makahanap ng trabaho lalo't kailangan niyang ipagamot ang tatay niya pero nanindigan si Sandra na hindi masakit sa kanya kung may isang mawawala sa mundo na sinungaling at desidido pa rin siyang ipagpatuloy ang kanyang paghihiganti. Walang kaalam-alam si Renz na magiging ama na siya dahil ililihim ito ni Sandra. Sa pag-uusap naman nila Franco at Sandra ay pinagtapat ng dalaga na buntis at si Renz ang ama na gusto niyang ipa-abort ang baby na saktong pumunta si Rose kaya narinig niya at sinabihan niya ang anak niya na huwag niyang ipalaglag ang bata. Pinagbantaan naman siya ni Sandra na pagsisisihan ni Rose kung may makakaalam pa na buntis siya. Habang sinabi naman ni Rose kila Elsie at Luz ang tungkol sa pagbubuntis ni Sandra at giniit niyang hindi pwedeng malaman ni Renz dahil hindi siya sigurado kung makakabuti kay Sandra kung sasabihin nila kay Renz. Tinanong naman siya ni Elsie kung ano sa tingin niya kung magagawa ba talaga ni Sandrang patayin ang sarili niyang anak. Habang inutusan ni Sandra si Franco upang maghanap ng lugar at mapagkakatiwalaan nila para ipalaglag niya ang bata. Agad namang pinuntahan ni Franco si Sandra nang makahanap ito upang ipakita sa kanya na nakahanap na siya ng safe na lugar kung saan safe siyang magpa-abort. Nanganganib ang inosenteng baby sa sinapupunan ni Sandra. Makakaya kaya niyang patayin ang isang batang walang kalaban-laban na mismong dugo niya ang nananalaytay sa batang yon. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ng advance episode ng Unbreak My Heart dito po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.